Habang abala ang lahat sa gulo sa gitnang silangan, nagpasya si Donald Trump na alisin ang parusa sa langis ng Russia. Noong una, pansamantala lang inalis ng Estados Unidos ang parusa sa langis ng Russia at Shadow Fleet dahil sa digmaan sa Iran. Ngunit isang buwan lang ito at para lang sa India. Pinayagan ng White House ang India na bilhin ang langis ng Russia na nakarga na sa mga tanker upang mapagaan ang krisis sa langis na dulot ng digmaan sa pangunahing rehiyon ng produksyon ng langis sa mundo, ang Persian Gulf. Sinabi ngayon ni US Finance Minister Scott Bessent na posibleng ipagpatuloy ng Washington ang pagpapaluwag ng parusa sa pag-export ng langis ng Russia dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Sa papapatuloy ng digmaan, posible nang alisin ng Estados Unidos ang mga parusa sa langis laban sa Kremlin. Ito ang unang epekto nito. Unang beses na ibenta ang Urals oil ng Russia na mas mataas ang presyo kaysa Brent benchmark, papunta ito sa mga pantalan ng India dahil sa tumataas na demand. Ang presyo ng Brent benchmark basket ay tumaas ng 25% nitong nakarang linggo, umabot na sa halos $90 kada bariles. Kasabay nito, nalampasan ng presyo ng Urals ang pagtaas na ito, umakyat pa ng 50% at hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Para matulungan ng algorithm ng YouTube na irekomenda ang episode na ito sa mas maraming manonood. Paki-subscribe po sa aking Telegram channel na Peking News, may link sa video description. Doon kami naglalatala ng mga agad naming natatanggap na balita. Habang abala ang lahat sa giyera sa Iran, nagpasya silang tulungan si Vladimir Putin at alisin ang oil sanction sa Russia. Maaring ipagpatuloy ng Washington ang pagluwag ng sanksyon sa pag-export ng langis ng Russia dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Inihayag ito ng pinuno ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, Scott Bessent. Narito ang kanyang sinabi. Dahil sa pansamantalang kakulangan ng langis sa mundo, pinayagan naming tumanggap ng langis mula Russia ang India. Pwede rin naming tanggalin ang parusa sa pag-angkat ng ibang langis mula Russia. At ayon kay Bessent, daan-daang milyong bariles ng langis na sakop ng mga parusa ay kasalukuyang nasa mga oil tanker sa dagat. At tinitingnan ng Estados Unidos ang posibilidad na alisin ang mga limitasyon sa pagbebenta ng mga volume na ito upang magkaroon ng sobra sa supply. Iaanunsyo ng Washington ang mga hakbang para mapababa ang tensyon sa merkado ng langis, dulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz dahil sa digmaan kontra Iran. Noong isang araw, paalala ko, sinabi ni Donald Trump na wala ng problema at nabuksan na muli ang Strait of Hormuz, kontrolado na ang lahat, kaya makakadaan ang mga tanker doon. At ito ay ikinagulat ng marami. Alam mo, higit pa sa naunang pahayag ni Scott Bessent. Noong ika-6 ng Marso, pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang parusa sa langis ng Russia at Shadow Fleet dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Pero isang buwan lang ito at para lang sa India. Pinayagan ng White House ang India na bilhin ang langis ng Russia na naipasok na sa mga tanker upang mapagaan ang krisis sa langis na dulot ng digmaan. Dahil sa digmaan sa pangunahing rehiyon ng langis sa mundo, partikular sa Persian Gulf. At kahapon, ang mismong si Bessent ay tiniyak na, ayon sa kanya, sinadya ito. Ang panandaliang hakbang ay hindi magdadala ng malaking pinansyal na benepisyo sa mga otoridad ng Russia dahil pinapayagan lamang nito ang mga transaksyon sa langis na nasa dagat na. Naging pangunahing mamimili ng langis ng Russia na sakop ng parusa ang India at China matapos ang pagsalakay sa Ukraine. Bago ang pag-atake sa Iran, napilit ng Estados Unidos ang India na itigil ang kalakalan ng langis sa mga mababangis na Ruso gamit ang mga parusa at taripa. Dahil dito, maraming langis ng Russia ang naipit sa mga oil tanker sa dagat habang naghihintay na mamimili. At si Putin ay nag-alok ng napakalaking diskwento sa langis na ito na naipit sa mga tanker sa bukas na dagat basta't may bumili lang nito. Walang gustong makipagtransaksyon sa mga Ruso kaya nakaimbak lang ang langis sa mga tanker sa dagat ng ilang linggo naghihintay ng bibili. Noong panahong iyon sa Rusya, napilitan ang mga kumpanya ng langis na bawasan ang produksyon dahil wala nang mapaglalagyan. Pero dito, mahalagang agad ipaliwanag ang isang bagay para mas maging objektibo tayo. Nagbabalang mga analyst na bibili pa rin ng India ng langis na ito kahit hindi pa alisin ng US ang mga parusa dahil sa dalawang dahilan. Una, ang India ang higit na.
maapektuhan sa mga pangunahing ekonomiya ng mundo sa digmaan ng US laban sa Iran dahil halos kalahati ng inaangkat na langis ng India ay dumadaan sa Strait of Hormuz at halos walang strategic reserves ang India. Habang ang Tina ay nakapag-ipon ng reserba na kayang palitan ng lahat ng inaangkat nilang langis sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, sa India naman, ang reserba ay sapat lang sa ilang linggo sa pinakamainam. Pangalawa, kamakailan lang tumigil ang India sa malakihang pagbili ng murang langis. Marami rin silang koneksyon sa mga nagbebenta ng langis mula Rusya at Shadow Fleet, kaya mabilis nilang maibabalik ang kalakalan. Hindi pa matagal mula nang iwanan ito ng India. May isa pang katotohanan, ang pagluluwag ng parusa at pagtaas ng presyo ng langis ay pabor sa Rusya kahit itanggi ni Amerikanong kalihim ng pananalapi Besant. Bago salakayin ng Estados Unidos at Israel ang Iran, bumababa na ang export ng langis at gas ng Rusya dahil sa mga parusa ng kanluran laban sa Kremlin at Shadow Tanker Fleet. Noong ika-4 ng Marso, opisyal na may 120 milyong bariles ng langis ng Rusya sa mga tanker sa dagat. Malaking bahagi sa mga volume na ito ay walang siguradong mamimili. At karamihan sa mga tanker ng Shadow Fleet na ito ay kasalukuyang nakatigil sa mga tubig ng Asya malapit sa baybayin ng India. Pagkatapos alisin ang mga parusa sa India, magiging mas madali para sa Rusya na ibenta ang langis na ito. At hindi lang mas madali, kundi mas mahal pa. Narito ang balitang sumunod sa mga pahayag ni Scott Bessent. Unang beses na ibenta ang Urals na langis ng Rusya na may premium sa Brent benchmark kapag dinadala sa mga pantalan ng India dahil sa tumataas na demand na may kaugnayan sa digmaan sa gitnang silangan. Ang presyo ng Brent benchmark basket ay tumaas ng 25% nitong nakaraang linggo hanggang halos $70 kada bariles. Kasabay nito, nalampasan ng presyo ng Russian Urals ang pagtaas na ito, umakyat pa ng 50% hanggang umabot sa $68.6 mula sa orihinal na $45 kada bariles noong katapusan ng Pebrero. Ibig sabihin, doble ang taas ng presyo ng langis ng Rusya kaysa Amerika. Ang langis ng Rusya mula 2022 ay ibinebenta sa India na may diskwento ng ilang dolyar kumpara sa Brent. Napilitan ang Moscow ilipat ang export sa Asya matapos mag-embargo ang European Union sa pagbili ng hilaw na materyales mula Rusya. Ginamit ng mga refinerya sa India ang langis mula Russian Federation nitong mga huling taon. Ngayon, maaaring itaas ng mapangahas na Rusya ang presyo ng langis. Samantalang dati sinamantala ng Rusya ang sitwasyon sa merkado, handa silang mag-abono at mag-alok ng malalaking diskwento basta may bumili lang ng langis nila. 120 milyong bariles ng langis sa mga tanker sa dagat ay napakarami kaya wala nang mapaglagyan ang Rusya. Bukod pa dyan, Ang hakbang ng administrasyon ni Trump ay tila makakatulong lang sa Russia, hindi sa iba. hindi ngayon mapapakalma ang mga pandigdigang merkado at maiiwasan ang banta ng malawakang krisis sa enerhiya sa Europa at Asya. Kung magtagal ang pagsasara ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng 25% ng langis at petrolyo mula Persian Gulf papuntang pandigdigang merkado bago ang digmaan. Mga 80% ng lahat ng ito ay napupunta sa Asya, kaya kahit anong mga bariles mula Rusya ay hindi makakapagpakalma sa sitwasyon. Mangyayari lang ito kung aalisin ni Trump ang lahat ng parusa sa Rusya na sinimula ng pag-usapan ni Scott Bessent. Ngunit ganitong hakbang ay sumisira sa mismong ideya ng parusa. Sinabi ni Kirill Dmitriev, kinatawan ng Pangulo ng Rusya, na pinag-uusapan na nila ng Amerika ang posibleng pagluluwag ng limitasyon sa langis ng Rusya. Ang mga parusa ng kaluran ay sa karanasan ay nakakapinsala sa pandigdigang ekonomiya. Mula pa 2014, pilit itinutulak ng Rusya ang naratibong ito, ngunit nabigo sila. Ngayon lang niya nag-amit ang argumentong ito bilang alas. Dito ko muna tatapusin. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like sa video. Kung nakatulong sa inyo ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Mag-subscribe kayo, pindutin kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code, ingatan ninyo ang inyong sarili. Nasa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code. Hanggang sa muli at magiging lubos ako nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lamang. Mag-ingat kayo. Mga subtitle.